Ako ay natatawa dun sa mga taong naniniwala pa rin na may battle. Christian living is a life of battle, sabi nila. Yeah, siguro maybe, but it's only in the mind, not in the realm of the spiritual. Dahil kung titignan mo yung malalim na kahulugan ng battle, ang battle na kaisa-isa lang, na hindi kaya ng kahit na sino man, ay napagtagumpayan na po 2,000 years ago. Saan? Saan kanyo? Sa krus ng Kalbaryo. When the Son of God, the Lord Jesus Christ, gave His life for us. Again, siya nagbigay ng buhay sa atin. Sapagkat hindi natin kayang tubusin ang mga kasalanan natin, dala ng ating abang kalagayan. Siya na po ang nahirapan sa krus, na supposed to be dapat tayo. Pero inako niyang lahat yan. Diba? So, sa mga nagsasabing may battle, na parang may chance pang manalo si Satan, I'm done with that. And you should too. Because I'm a Christian, I belong to Jesus, and all na nasa akin galing sa Panginoon, wala akong taglay na kung ano paman na hindi galing kay Jesus. Kapayapaan ng loob, kapayapaan ng isip, kapayapaan ng tawag dito, kapayapaan ng loob sa harapan ng Panginoon mismo. Galing din sa Panginoong Hesus yan. Ibig sabihin yung alam mo, no condemnation, mahal ka, iniingatan ka, pinaboran ka. Pinaboran, tapos na. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na lang po yung manifestation ng blessings. Kaya wow, as in yung kailangan mag-fasting daw sila, kailangan daw yung push, pray until something happens. You're a Christian and yet you're believing that? Push? I-push mo yung thought na yan. Hindi totoo yan. Until something happen? No. Ang tawag doon, we were just waiting. We are just waiting for the right manifestation of those things na hinihingi natin. But to push, I don't believe so. I don't think so. Sapagkat napagtagumpayan ng lahat ng anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, ang dapat pagtagumpayan. Mananagumpay na po tayo. Parang may battle. Parang may chance pang manalo si Satan. Hindi po totoo yun. Kung malalim ka na sa Panginoong Hesukristo at malalim ka sa Kanyang grace, hindi mo iisipin yung ganyan. Kasi for me, kalokohan na po yan. Tapos, meron ng may nagsabi pa, napanood ko kung kailan ka down, sabi niya gano'n, maglingkod ka kay Lord. Maglingkod daw kay Lord. Maglingkod kay Lord o maglingkod doon sa pastor nila? Maglingkod doon sa kanilang congregation. Ganun yun Actually, ang pinaglilingkuran natin mga kapwa natin, paano kaninyo? By telling them the gospel, the good news of Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. Sana done na po tayo dyan sa mga kaisipan na ganyan. Kasi habang lumalalim ako sa grace, lalo kong nare-realize it's all about the Lord Jesus Himself. Daily, hindi mo namamalayan, tumatanda ka. Ayan, tax po yan, PAC. FACT, that's a good fact na kailangan nating laging iisipin. Habang lumilipas ang araw, tumatanda ka. Pero tingnan mo pag nasa biyaya ka ni Lord. Hindi mo iniisip anong mangyayari bukas, di ba? Yan ang number one gift. Sapagkat nababatid mo, I will never leave you nor forsake you. Yan ang sabi ni Jesus. Lahat ng ating pinanghahawakan, lahat ng ating naiisip, alam natin, tutuparin ng Panginoong Hesukristo yan. Sinabi niya Yun lang po yun. Dahil sinabi niya, tutuparin niya. At kampante mo ng loob mo dahil tapos na ang laban 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa channel na ito, alam po ba ninyo, ang channel pong ito ay naghahatid ng mabuting balita. Totoong mabuting balita. Walang pangit na balita. Sapagkat ang nasabi lang ni Jesus, ipangaral ang ebanghelyo. Alam niyo po bang ibig sabihin ng evangel? Ebanghelyo means good news. Good news. Ano yung good news? Na namatay si Jesus para sa kasalanan ng lahat ng tao at sino mang maniniwala sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang gospel. Yan ang simpleng alok ng Panginoong Jesucristo. Ang tayo maligtas sa pamamagitan ng Kanyang ginawa. At yan ang purpose ng channel na ito. Again, maraming pong salamat. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.